Good day everyone! Today we'll be sharing about genetically modified organisms or GMOs and their importance here in the Philippines. Ang GMO ay isang organism, usually plants, na binago ang genes gamit ang biotechnology. In short, may mga scientists na nagdadagdag o nagbabawas ng genes para magkaroon ng traits like pest resistance, mas mataas na ani, o mas magandang nutrition. Mas mabilis ito kaysa sa traditional breeding at mas tiyak ang result. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga examples ng GMO crops na meron o ginagamit sa Pilipinas. Una ay ang BT corn. Ito ay ang may gene na galing sa bacteria na Bacillus thuringiensis. Dahil dito, kaya niyang labanan ang mga pests tulad ng corn borer, kaya mas konti na ang insecticide at mas malaki ang kita ng mga magsasaka. Pangalawa ay ang BT eggplant. Similar din. May gene na nagpapalakas laban sa mga uod ng talong, kaya hindi nasisira yung mga pananim at mas healthy yung ani. Pangatlo ay ang golden rice. May gene na tumutulong na mag-produce ng beta-carotene na nagiging vitamin A. Nakatutulong ito laban sa vitamin A deficiency lalo na sa mga bata. So, lahat ng ito ay genetically modified dahil sa sinasadyang baguhin ang genes para sa specific na purpose. Syempre, may mga pros and cons ang GMOs. So, benefits nito is higher yung yield. So, mas marami yung ani kahit na may pest or may mga drought. And fewer pesticides naman. Dahil built-in na yung resistance ng mga tanim, mas safe ang farmers at sa environment. Better na din yung nutrition tulad ng golden rice na may vitamin A. Pero may mga concern din. Like for example, sa environment na baka maghalo-halo yung mga genes ng wild plants kung walang tamang control. And sa health naman is kahit tested na naman yung mga GMOs, may iba-iba pa rin talaga nag-aalala dahil sa long-term effect. And sa economy naman is minsan mahal ang GMO seed dahil may dependency sa malalaking companies. Mahalaga na may tamang monitoring at education para balance ang paggagamit. Ngayon, ano nga ba ang epekto ng GMO sa Philippine society? Para sa farmers, malaking tulong kasi mas stable ang ani at mas mababa ang gastos sa pesticides. Pero dapat may access din sila sa affordable seeds. Para sa consumers, mas mura at mas nutritious minsan ang GMO food. Pero kailangan pa rin ng clear labeling para may choice ang bawat tao. Sa environment, makatutulong dahil mas kunti ang chemical use pero dapat i-manage ng maayos para hindi maapektuhan ng biodiversity. At sa economy, nakatutulong sa food supply at agriculture productivity ng bansa. Kaya ang takeaway namin, GMOs are useful tools when used responsibly. Kung may tamang testing, regulations, at education, malaking tulong ito sa farmers, consumers, at sa bansa. Before we end our presentation, gusto lang namin i-share yung naging realization namin habang ginagawa tong topic na to. At first, medyo negative pa nga ang tingin namin sa GMOs kasi madalas sinasabi na hindi daw safe or natural. Pero habang mas naintindihan namin, nakita namin na may maganda ring side, lalo na para sa mga farmers at sa food supply ng Pilipinas. Kung gagamitin ng maayos at may tamang regulation, GMOs can actually help solve big problems like hunger and malnutrition. Tama. And we also learned na hindi dapat puro takot o hearsay ang basehan. Science and proper information are really important. Kailangan lang na balance, dapat may safety testing, transparency, at education para both consumers and farmers alam nila yung benefits at risk. Na-inspire din kami kasi may mga Filipino scientists na nagtatrabaho sa mga projects tulad ng golden rice. Ibig sabihin, may effort talaga na gamitin ang technology para tumulong sa mga Filipino. So, overall, GMOs aren't totally good or bad. Depende kung paano ginagamit. As long as we use it responsibly, it can be a big help to our agriculture, health, and economy. And once again, thank you so much for listening. And that's our presentation about GMOs in the Philippines.